Mala big bike ang motor tapos na-stock lang ng 2 taon. Dalawa pa yung tambutso niya, napakaingay siguro niyan kapag umandar. Ito pala yung motor ni Sir, Kawasaki Rouser. Na-stock ng 2 taon kaya sira na rin pati brake master. Kaya inikot ko yung gulong, nag-stock up na kaya ang hirap mapihit. Total nabanggit ko na rin naman yung gulong kaya aking isisingit. Yung gamit natin pang araw-araw kahit manipis na, sobrang kapit pa rin. Baka shipa yan. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binaklas ko na agad yung kaha. Pati yung mga ilaw sa likod ay tinanggal ko na. At syempre, kailangan tanggalin pati upuan. Para mabaklas ko din yung tangke niyan dahil puno na ng kalawang. Kaya kung mapapansin nyo yung makina, yung ibang parts ng tornilyo kinakalawang na. Grabe ba? Kaya agaran kong tinawag si Sir para ma-check kung may kuryente ba. Kasi dun mo malalaman kapag napadyaan niya na. At ayun na nga, positive, may kuryente nga. Kailangan mo rin malaman kung maglalabas ba ng kuryente sa spark plug. Sa sobrang lakas ng kuryente, nagulat ako. Nyak. Dahil okay na, sinubukan kong padyaan kung mapapadyaan ko pa. Kaya lang nagulat ako pag padyak ko may lumabas sa tambutso. Grabe, may fountain pala sa motor na to. Hindi ako pwede mag-proceed, kailangan mabaklas ko to. Kaya pagbaklas ko, tinamp ko agad yung tambutso. Grabe, sobrang daming laman ng tubig. Tinatak-tak-tak-tak ko na, bumubulwak ka pa. At syempre, binaklas ko na agad yung karburador para malinisan. Diyan kasi dadalo yung gasolina para yung motor ay umandar. Dahil nga sa na-stock, nagulat ako sa nakita ko. Naghalong langis at gasolina na namumuo. Kaya kung makikita nyo yung jettings, mahihirapan ako maglinis. Dahil may namumuo ngang mga langis. Kaya agaran ko ng binabara ng gasolina, unleaded. Premium sana yan, kaya lang wala na ako nagawa kasi ayaninan dyan. Yan na kasi yung nabili, ayoko naman na kasing mag-demand. Pero kapag ganitong senaryo, langis na yung pumasok sa karburador mo, kailangan mo ng linisan gamit ang kompresor. Dahil wala tayong kompresor, magic ihip na naman yung gagamitin ko. Fast forward na tayo dahil kinakalawang na yung tangke, kailangan natin gumawa ng improvise at kailangan natin i-apply dito yung CPR procedure. At kapag napuno mo na, kailangan mo nang itusok yung dextrose. Pinag-aralan ko to dati dahil dati akong konduktor. Ayoko na ng paligoy-ligoy, start na agad yan. Ayaw mag-start. Dahil ayaw mag-start, sinalubungan ko yung karburador. Dahil okay naman na yung mga kuryente, ito na lang ang problema, yung gasolina sa karburador. Tama nga hinala ko, barado pa rin yung jettings ng karburador. Kaya kailangan hanginan gamit ang kompresor. Pero tumuloy na. Ayaw tumuloy. Tanggalin mo, sige. Paano natin? Mabugaw. Kaya dinemo ko muna kay Sir para ko nalaman na barado yung jettings. Hindi ako nang gastin sa iba ko. Diyan ba talaga nilalagyan? Hindi, dapat papaangat yun dun eh. Hindi siya makaangat dahil nga parado yun nandun sa loob. Kaya nilalagyan mo dito para manilap siya. Maandar siya. Kasi nga, parado siya sa iba ko. See? Naniwala na si Sir kaya dali-dali ko nang binaklas at dinala ni Sir sa pinakamalayong shop. Kaya pagdating ni Sir, agaran ko nang pina-start. Wow! Apakaangas! Nasayang ko na naman ang 3 minuto nyo. Salamat sa panonood. Ingat!